Nasa tabi lang daw ng Pilipinas ang tinaguriang pinakamalaking bulkan sa buong mundo. It's time, Solid Archers, welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Isa umano ito sa mga kahanga-hangang likha ng kalikasan at mantakin mong nasa tabi lang ng Pilipinas matatagpuan. Ito ang tinatawag na Apo-Laki Caldera na matatagpuan sa kailaliman ng karagatan na sakop ng Benham Rice sa silangang bahagi ng Luzon. Apo-Laki na ang ibig sabihin ay Giant Lord mula sa God of the Sun and War based sa ating Philippine mythology. Ang pagkakadiskubre nito noong 2019 ng isang Filipino marine geophysicist na si Jenny Ann Barreto at ng kanyang team ay talaga namang nakamamanghang discovery ng ating likas na yaman at sa siyentipikong pananaliksik. Ang Apo-Laki Caldera ang pinakamalaking kilalang underwater volcanic caldera sa buong mundo. Umaabot ito sa nakakamanghang 150 kilometers na diametro at mas malaki pa sa tanyag na Yellowstone Caldera sa Amerika. Pwedeng magkasya ang isang buong lungsod kung susukatin ang mga hangganan nito. Ang tanong, delikado ba ang Apo-Laki Caldera? At isa nga ba itong natutulog na higante na anytime ay pwedeng sumabog at pwedeng maghatid ng matinding pinsala sa ating bansa? Una, ating munang alamin kung ano ang kaldera. Ang kaldera ay isang malaking butas sa lupa na napuporma sa sandaling pumutok ang bulkan at ito ay mag-collapse. During sa volcanic eruption, ang magma na nasa magma chamber sa ilalim ng bulkan ay bumubulwak. Sa sandaling wala ng laman ang magma chamber, ang mga gilid ng bulkan at tuktok ay guguho papasok at ito ang poporma ng kaldera. Sa sitwasyon ng Apo-Laki Caldera, wala naman daw nakaambang panganib na ito ay posibleng sumabog anytime. Ayon sa mga eksperto, around 46 million years ago pa huling sumabog ang kalderang ito at nabuo ang kasalukuyan nitong porma. Ang swerte ng Pilipinas na nasa teritoryo natin ito matatagpuan at bahagi ng ipinagmamalaki nating Benham Rice, ang 13 million hectare underwater plateau na matatagpuan sa silangang Luzon. At paano ngang maswerte tayo rito? Unlike sa West Philippine Sea, walang ibang bansa ang nakikiagaw sa atin sa bahaging ito. At ang good news ngang may tuturing, ang Benham Rice ay sinasabing napakasagana at rich source ng natural gas at other resources gaya ng heavy metals. Ito ay nasa 2,000 hanggang 5,000 meters deep, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa na-explore. Isa nga sa sinasabing natural gas na di umano ay dito matatagpuan ngunit hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayan ay ang deuterium gas. At ng Benham Rice ang sinasabing may pinakamalaking deposito raw ng gas na ito sa buong mundo. Ang deuterium na tinatawag ding heavy hydrogen ang sinasabing fuel of the future, isang odorless, colorless, non-toxic flammable gas na ginagamit sa nuclear power, fusion power at iba pang gamit sa teknolohiya at enerhiya. Kung totoo man ito, malaking tulong ito sa pag-angat ng ating ekonomiya kung mapopunduhan ang pagsasaliksik at pag-explore sa potensyal na yaman na nakatago sa ating karagatan. Anong masasabi mo rito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!